Good day mga ka-Fixit! Paano tayo makakalabas sa masikip na parallel parking? Iyan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Feed TV, Sharing Information. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo sa isang masikip na parallel parking dito sa aming lugar. So masikip ang pagkaka-parallel park ko dito sa parallel parking na ito. Kung mapapansin mo, meron tayong sasakyan sa ating harapan at meron tayong sasakyan sa ating likuran. Makikita mo yan dito sa ating reverse camera, sa information na pinapakita ng ating infotainment display. Ayan. Para maipakita ko sa iyo kung gaano kasikip, ipapakita ko sa iyo yan sa labas. Lalabas ako. Ayan, sa pagkakaparada natin dito, meron tayong less than a half meter sa ating harapan. And meron tayong less than a half meter or half meter dito sa ating likuran. So para makalabas dyan, gagamitin natin as reference point yung ating reverse camera. Actually, hindi pa naman ganun kasikip itong parking space na ito, no? Meron pa akong mas na-encounter na mas masikip. Pero para sa mga beginners na nagmamaneho at nag-aaral pa lang magmaneho, masikip na po itong parallel parking na ito. So papakita ko sa iyo paano makalabas safely dito sa parallel parking na ito. So gagamitin natin as reference point yung ating reverse camera. Lagay na natin sa reverse yung ating automatic transmission. Makikita mo yan din information ng reverse camera dito sa ating infotainment display. Magre-reverse ako dahan-dahan. Mapapasin walang obstruction, side mirror, rear mirrors check mo, and blind spot. Kapag yung pulang guhit natin is nakatapat na sa bumper ng sasakyan na nasa likuran, kagaya niyan, hihinto na ako. Kasi alam ko na meron na lamang tayong sobrang liit na distansya dun sa sasakyan na nasa likuran. So lalagay ko na sa drive. And magda-dry steering ako papunta sa kanan. And dahan-dahan akong aabante. Like so. Okay. So hihinto na ako sa pagkakataon na to kasi I might hit the bumper of the car in front. So magre-reverse pa ulit ako isa pang beses. Yan, mapapansin mo yung dilaw na guhit natin medyo lumiko na dahil sumusunod po yan base sa kung saan po naka-steer yung ating steering wheel. Okay, bibigyan kanya ng reference point. So yung blue na guhit, yan po yung diretsong linya na nagre-represent ng diretso na ating sasakyan. Okay, so magre-reverse po ulit ako, magda-dry steering ako ng pakaliwa. At mapapansin mo yung dilaw na guhit na yan pumupunta sa kaliwa. So ibig sabihin, pupunta sa kaliwa yung likurang bahagi ng ating sasakyan. Okay, sa pagkakataon na to, ihinto na ako dahil yung pulang guhit natin malapit na dun sa bumper ng sasakyan na nasa likuran. And ilalagay ko yung ating transmission sa drive. Mag-i-steer ako pa kanan unti-unti hanggang sa makalabas ako safely dito sa parking spot na ito. Don't forget na i-check yung side mirrors and blind spots kung may paparating doon sa kabilang side. Nakita ko naman kanina na wala. And lalabas na tayo dito sa parking space na ito. Ayan, safely nakalabas tayo dito sa parking space na ito. Ayan. So kung mapapansin mo mga ka-Fixit, dalawang beses akong umatras at dalawang beses akong umabante. So kung mas masikip yung parking space, sabihin na lamang natin na quarter of a meter or 1/4 ng isang metro yung distance mo dun sa sasakyan na nasa harapan na nasa likuran, so madadagdagan yung atras-abante na gagawin mo para makalabas ka dun sa parking space na yon. Okay? So unti-unting abante, unti-unting atras, unti-unting abante, unti-unting atras. Ang gagamitin lamang natin, syempre yung brake pedal natin, pag pinapakawalan mo yan, aandar na unti-unti yung ating sasakyan. At huwag mong pakakawalan yung iyong brake pedal hanggang sa makalabas ka, no, dun sa parking space na yun. Huwag ka na magbibigay ng gas. Just the brake pedal is enough, no, dahil slow speed lang naman ang kailangan mo para makalabas dun sa parking space na yun. Okay mga ka-Fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Feed TV, sharing information.